Marahas na tumayo si Divina buhat sa inupang sofa na pang-isahan. May bigat ang mga paa nang tinignan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi magandang mukha niyang nakikita. Hindi ka karapat-dapat na pag-ukulan ko ng pagmamahal. May talim ang kanyang mga mata at naroon ng labis na pagkasuklam sa kanyang titig. Dahil ang nakikita niya, sa salamin ng mukha ni Benedict nakatingin sa kanya. Nasa labi ang nakakalokong ngiti. Galit na galit siya sa lalaki. Kulang ang mga salitang yun upang ilarawan kung gaanong puot na nadarama niya para dito. Ngayon ay alam na niyang totoo na walang naging ugnayan si Munina dito. Nabalak lang nitong paibigin siya at iwanan para makapagiganti sa kapatid niya. Mabuti na lamang at hindi na niya nabigyan ng pagkakataon si Benedict na maipamukha sa kanya ang tunay nitong layunin. Pinatawag ni Sarnan ang bunsong anak. Nasa loob ito ng isa sa pribadong silid kung saan sadya nitong hinihintay ang pagpasok ni Divina. Malalim ang iniisip nito kung kaya hindi nito alintanang pagpasok at paghalik sa pisngi ng dalaga na para bang wala itong nakikita. Something wrong, Papa? Mukhang napakalalim ng iniisip niyo at hindi man lang yata ninyo namalayan na nandito na ako. Ani Divina nang makaupo na sa isang silyang nara sa harapan ng ama. Kumurap-kurap ang mga mata ni Sarnan na waring noon lang napansin ang pagpasok ng dalaga. Matagal bago ito nagsalita. Actually, Iha, yun talaga ang nais kong pag-usapan natin kaya kita ipinatawag. Matama lang na nakikinig si Divina, naghahantay sa iba nitong sasabihin. Divina, Iha, gusto kong malaman mo na ang Turquoise Shipping ay nagkaroon ng financial losses these past few years. A losing business. Sa madaling salita, bankrupt. Idagdag pa na malaking pagkakautang ko sa iba't ibang bangko. Waring nangihinayang na pahayag nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Na ang Turquoise Shipping ay umabot sa pagkalugi. Gayong ang pagkakaalam niya, itong isa sa pinakamalalaking shipping at cargo lines ng bansa. Pag-aari ng pamilya nilang kumpanya sa loob ng matagal na panahon. Nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Paano nangyari yun, Papa? Hindi ba't matatag na ito noon pa man bago ito pinamana sa ni Lolo Augusto? Ang tinutukoy niya si Senyor Augusto Montevillar III, ama ng kanyang papa. Iha, noon pa mang nabubuhay ang inyong mama, ay unti-unti na itong nalulugi. Sinikap kong muling mapanumbalik ang buong Turquoise. Subalit nabigo ako, lubhang nangangailangan to ng malaking halaga upang muling maisaayos. Hindi nag-push through ang rehabilitation plans. Hanggang sa umabot na nga sa ganito. Gaano kalaking halaga, Papa? Our losses amount to hundreds of millions, Iha. At sa ngayon wala tayong sapat na halaga. Malungkot na pahayag nito. Saglit itong huminto sa pagsasalita. Nilaro-laro ang hawak ng mga papeles sa ibabaw ng malaking narratibol. At yun din ang dahilan kung bakit napilitan akong isanla ang buong Turquoise upang magkaroon ng sapat na halaga. Patuloy na Sarnan. Otomatikong napatayo si Divina mula sa kinauupuan. Ang akala ko ba'y financial losses lang, Papa? Bati niyang wala siyang karapatan na pagsalitaan ng ganun ng ama, subalit talagang nabigla siya sa mga narinig. Wala akong choice, Iha. Yun lang ang tanging paraan na naisip ko para hindi ito tuluyang bumagsak sa pagkalugi. Nagpaunawang sabi nito, buhat sa pagkakatitig sa amay hindi maiwasan ni Divina. Ang makaramdam ng guilt na isang matinding sundot ng konsensya. Hindi dahil sa may kinalaman siya sa pagkalugi, kung hindi nahihiya siya sa kanyang sarili dahil wala siya sa tabi ng ama ng panahong kailangan ito ng suporta. Hindi niya man lang ito nabigyan ng lakas ng loob. Hindi nadamayan sa mga suliranin na mag-isa lang itong dinadala. Nasisiguro niyang hindi pinaalam ng kanyang papa kay Munina ang tungkol sa bagay na yon dahil nga sa kalagayan nito. I'm sorry, Papa. Alam kong kayong lubhang nahihirapan sa mga nangyayaring ito sa atin. Apologetic na sabi ni Divina. One more thing, Iha. Gusto kong malaman mo rin ang halagang nakuha ko. Sa pagkakasanlay, hindi rin nakatulong para muling maisaayos ang lahat. At ngayon inasa pamamalakad na ni Don Rodrigo Lorenzo ang buong Turquoise. Siyang may-ari ng Lorenzo Island at ng iba pang kumpanya dito at maging sa labas ng bansa. Ang taong napagsanlaan ko. May panlulumot waring nangihinang bumalik siya sa pagkakaupo. Inabot sa kanya ng ama ang ilang mga papeles na hawak nito. Tingnan mo, Iha, yan ang mga dokumento nagpapatunay ng aming naging kasunduan. Binuklat-buklat yon ni Divina, subalit hindi rumihistro sa isip niya ang nilalaman ng mga dokumento.
Nakasaad din sa mga papeles na yan na oras na dumating ang takdang panahon at hindi ko mabayaran ng pagkakautang ko'y tuluyan na mapapasa kanilang turquoise. Anito nang mapansing hindi naman binabasa ng anak ang mga papeles na hawak. At ang kasunduang iyon ay matagal nang natapos. Otomatikong nag-angat si Divina ng paningin. You mean to say, Papa, na nasa kanila ng pamamahala ng turquoise? Natuluyan na nga. No, Iha, hindi ganoon. Putol ito sa iba pang sasabihin ng dalaga. He gave us a 2-year grace extension. Napakabuti nila para pagbigyan ng aking pakiusap. Hindi nila ako ginigipit. Kung ganoon, bakit nasa kanilang pamamahala nito? Naguguluhang tanong niya. Dahil yun ang isa nilang kondisyon at masasabing pabor para sa atin ang kondisyong iyon, Iha. Dahil sa pamamahala nila'y muling manumbalik ang dating turquoise at higit pa, nadagdagan din ng ilang malalaki at modernong barko. Nakita niyang pagsilay ng isang tipid ng ngiti sa labi ng kanyang ama, ngunit saglit lang iyon. Nabuhayan ng loob si Divina, kung ganun pala'y hindi pa huli ang lahat. Tutulungan ko kayo, Papa, para muli nating mabawi sa kanilang ating negosyo. Gagawin natin ang lahat. Determinado niyang sabi gayong nasa mga papeles na hindi birong halaga ng pagkakautang ng kanyang ama. Kahit naging successful ang negosyo nila ni Carol sa ibang bansa, hindi pa rin sapat ang mga naipon niya. Ngunit naisip niyang malaki din ang maitutulong niya kung sakali. Nakita niyang sunod-sunod na pag-iling ng kanyang papa. I'm afraid we can't make it, Iha. We have to move heaven and earth to be able to do something. Ginawa ko ng lahat to secure the necessary amount, but I failed. Wala na tayong panahon hanggang ngayon, buwan na lamang huling palugit at tuluyan nang mawawala sa atin ang turquoise. Laglag ang balikat na saad nito. Nakadama si Divina ng labis na panlulumo. Kung saan nalaman niya yun na mas maagi baka mas may nagawa siya. Ganun pa man ay ayaw niya ipakita dito na nawawalan na rin siya ng pag-asa. Wala na ba talagang paraan para muli nating mabawi, Papa? Kahit na anong paraan. Lakas loob na tanong niya, pinagmastang mabuti ni Sernan ang bunsong anak. Tinatansya ko anong maaari niyang maging reaksyon sa susunod nitong sasabihin. Subalit wala nang ibang paraan kung hindi ang ipaalam yon kay Divina. Ang totoo, Iha, meron pa. Pero hindi ako nakakatiyak na magugustuhan mong sasabihin ko. Anong ibig niyo sabihin, Papa? Hindi niya yun maunawaan at nakadarama siya ng kakaibang kaba. Ganito kasi yun, Iha. Nagsimulang lumikot ang mga mata nito. Ipinamahala ni Don Rodrigo sa anak niyang lalaki ang buong turquoise. At ito rin ang siyang nakakapagpanumbalik sa dati nitong, Look, Papa, hindi yun ang nais kong sabihin niyo. Ang gusto kong malaman ay kung anong paraan na po pwede nating gawin. Sansala ni Divina sa iba pa nitong sasabihin. Matagal bago muling nakapagsalita ang kanyang papa. Mapapasa atin lang ito kung muli. At hindi na natin kinakailangan pang magbayad sa malaking pagkakautang sa kanila kung hindi nito magawang ipagpatuloy ang iba pang sasabihin. Kung ano, Papa, tell me. Tumayo ang kanyang ama't nagpalakad-lakad sa kabuuan ng silid na yon. Matagal ito sa ganoong ayos bago muling naupo sa harap ng dalaga, mataman na tinitigan ng anak. Kung magpapakasal ka sa anak ni Don Rodrigo Lorenzo. What? Magpapakasal ako sa anak niya? Gimbal na bulalas ni Divina kasabay ng maras na pagtayo. Nakatukod ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa ng ama. At bakit naman ako magpapakasal sa anak niya? Hindi rin ako makapaniwala na sabihin sa akin ni Don Rodrigo ang tungkol sa bagay na yan at kung bakit pati ikaw ay nadami pa dito. Pero nang makilala kong nag-iisa lang nitong anak ay saka ko naisip na marahil ang anak nito ang siyang nakaisip ng ideyang yon. This is absurd. Tumawang dalaga ng malakas, isang pagak na tawa. At sa pagkakataong iyon, siya naman ang siyang nagpaikot-ikot sa loob ng silid na yon. To hell with that man, Papa. Who's that bastard? Pagkalipas ng ilang sandali may pagkailitang baling niya sa ama. Pero I'm telling you, Iha, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Babala na Sernan sa anak. Nakabadha sa mukha ang labis na pag-aalala. Pakiusap, Papa. Gusto kong malaman. Saglit na nagpakawala ng malalim na paghinga ang kanyang papa. Ang anak ni Don Lorenzo ay si Benedict Montero Lorenzo. Pagkuway sabi nito, parang naparalisa ang buo niyang katawan pagkarinig sa pangalang iyon. Animo isang malakas na bombang sumabog sa kanyang pandinig. Gusto niyang isipin na nagkamali lang siya sa narinig, subalit hindi niya kayang dayain ang sarili. Benedict Montero Lorenzo. Ang pangalan niyon ay nagpaulit-ulit sa kanyang pandinig. Kung ganoon, isa pa lang itong Lorenzo at isa rin yung ginawang panlilin lang sa kanya ng lalaki. Inilihim nito sa kanya ang tunay nitong katauhan.
Pinaniwala siya nitong isa lamang itong bakasyonista na tulad niya noong nagkita sila sa Isla Lorenzo. Maging si Moninay wala ring nabanggit sa kanya tungkol sa bagay na yon. Marahil ay hindi nito inaasahan na wala na siyang alam doon. Pagbibigay katwiran na lamang niya para sa kapatid. Naniniwala siyang sinadya ni Benedict na hindi yan ipagtapat sa kanya. Maging ang mangyayakap din kaya nito ay puro lamang pagkukunwari. Sinadya rin kaya nitong mga matatamis na salita na ipinahayag sa kanya na lahat ay pawang kasinungalingan at pagkukunwari. No, bakit naroon sa isang bahagi ng pagkatao niya ang labis na pagtutol sa isipin yon? Divina, iha, narinig niya ang tawag ng kanyang ama. Nasa tinig nitong pag-aalala. Don't worry papa, I'm fine. Sinikap niyang ibalik ang dating katatagan, kunway baliwala at hindi malang naapektuhan na naupo siyang muli. Alam ba ni Muninan tungkol sa bagay na ito papa? Walang anumang tanong niya. Matagal-tagal na rin mula nang nabanggit sa akin ng kapatid mo ang tungkol kay Benedict. Sa tunay nitong pagkataot kung anong kaugnayan nito sa dati niyang nobyong si Rafael. Pero wala akong binabanggit sa kanya tungkol sa bagay na to. Naisip kong mas makakabuti sa kanyang wala na lang nalalaman sa sitwasyong ito. Tumayo sa sarnan at nilapitan ng nakaupong anak, hinawakan sa isang balikat. Iha, alam kong yun lamang ang tanging paraan para madaling mapasa atin muli ang turquoise. Subalit ayokong gawin mong ideyang iyon ni Benedict kung labag naman sa iyong kagustuhan. Maaari naman tayong magsimulang muli kahit wala na to. Bahagyan itong pinisil ang isang balikat ni Divina. Nilingon niya to. Pero papa, alam ko kung gaano niyo pinapahalagahan ng turquoise. Maging ako hindi ko hayaang mawala ito sa atin ng tuluyan. Kalimutan mo na lang yan iha. Maaari nating ibenta ang mansyon na ito at ilan sa ating mga properties nang sa ganun ay magkaroon tayo ng sapat na puhunan sa pagsisimula ng isang bagong business at makabayad na rin sa iba pang mga pinagkakautangan. Suwestyon nito. May edad ng kanyang papa at hindi nakakayanin pa ng katawan nito ang muling magpatakbo ng panibagong business. Idagdag pang kalagayan ngayon ni Munina, dapat niyang labis na inaalala ng ama. Hindi man ito sabihin sa kanya ay alam niyang yun din ang isa pang dahilan kung bakit sa pilitan siya nitong pinapauwi. Matagal na nag-isip si Divina sa gagawing desisyon, nakasalalay sa mga kamay niyang lahat. I'll take the risk. Kung ang pagpapakasal ko sa lalaki yun ang tanging paraan, tatanggapin ko. Makalipas ang matagal na sandali pinal na sabi niya, pero Divina, iha, kitang-kita ni Divina sa mukha ng ama ang labis nitong pagkabigla sa binitawan niyang salita. Marahil hindi nito inaasahan ang madalian niyang pagpapasya. Nakapagdesisyon na ako papa, magpapakasal ako sa kanya. Tahimik si Divina na habang nakaupo, wala siyang balak na magsalita man lamang sa pagkakataong iyon. Napansin din niyang paminsan-minsang pagsulyap sa kanya ng lalaki na sa kanyang unahan. Marahil ay nagtataka ito sa pananahimik niya sa pagkakataong iyon. Malakas ang ingin na nagmumula sa pribadong chopper ng Isla Lorenzo. Sinasabayan pa yun ng malakas na hipo ng hangin at malalaking hampas ng alon sa dalampasigan. Sa ikalawang pagkakataon ay lumapag ang mga paa niya sa puting buhanginan ng islang iyon. Ang pagkakaiba lang hindi siya sa tapat ng Lorenzo Hotel binaba, kundi sa kabilang bahagi ng isla. Sa Lorenzo Villa, may edad ng mag-asawang sumalubong sa kanya na nagpakilala bilang sina Nana Doring at Tata Martin. Kasama nilang dalawang katulong na pawang babae. Hindi niya nakita si Benedict hanggang sa makapasok na siya sa kabahayan. Formal ang pakikitungo ni Divina sa mga taong naroon. Ako at ang asawa kong si Martin ang siyang katiwala sa villa na to. Ani Nana Doring. Nakasunod dito si Divina at ang dalawang babae tungo sa ikalawang palapag ng malaking bahay. Napansin niya may kalumaan ng bahay, ngunit malakit hindi makakailang maganda. Tipong sinaunang bahay, subalit moderno sa lahat ng mga kasangkapan. Maaliwalas ang silid na binigay sa kanya. Hindi gaano kalakihan subalit maganda. May air conditioning at sariling banyo. Kung may kailangan kayo, maaari mong pindutin ang pulang buton na yon. Sabay turo ni Nana Doring sa isang bahagi ng silid. Naroon lang kami sa ibaba. Salamat ho, tibid na tugon niya. Pagkatapos nito tumungong matanda't ang dalawang katulong, naroon nga pala si Benedict sa ibayo. Marahil ay parating na rin ito. Baling nito sa dalaga bago tuluyang makalabas ng pinto. Patungo sa kabilang bahagi ng isla, tumangulo si Divina sa sinabi ng matanda. Hapon na pero wala pa rin si Benedict. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pinananabikan niyang muli nilang pagkikita ng binata. Sa kabila, ng galit na nadarama niya para dito'y hindi niya maitatangging damdaming iyon. Kung bakit naman tila tuksong naalala niyang mainit at nakakabaliw nitong mga halik. Ang banayad na haplos nitong nagiiwan ng mumunting apoy sa kanyang pakiramdam. Ang nakangiti nitong labi at ang abuhing mga mata na sa tuwin ay nakakatunghay sa kanya.
Agad ding tinutulan ni Divina ang isiping yon. Hindi niya yun dapat na madama para sa binata o ang isipin man lamang ito. Pilit na inabala niyang kanyang isip sa magandang tanawin na kanyang nakikita. Naroon siya sa pinakadulo ng pasilyo sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan ang isang malaking terasa. Matatanang mula doon ang malinaw na karagatan at maaliwalas na kalangitan. Pribado ang lugar na yon dahil wala siyang nakikitang ibang taong naglalakad doon. Tanging mga ibon na malayang lumilipad ang kanyang nakikita na paminsan-minsan ay humahalik sa malinaw na tubig. Kahit paano ay nakakapagdulot sa kanya ng katahimikan ng tanawing iyon. Nalilimutan niyang lahat, pati ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Wala ka pa rin bang balak na magpunta sa villa? Buong tinig ni Samuel ang tanongin ng binata. Alalahanin mo kanina pa siya dumating. Marahil ay hinihintay ka na niya doon. Sa halip na tumugon, isang malamig na sulyap ang tinugon ni Benedict. Magkatabing nakaupo ang dalawang lalaki sa harap ng minibar habang may hawak na mga kupitan ng alak. Nasa harap nilang hindi mabilang ng mga bote ng iba't ibang uri ng mamahaling alak. Alam kong wala ako sa lugar para tanungin ka, pero ano ba talagang balak mo sa pagpapakasal sa kanya? Gayon sa pagkakaalam ko, marahas na ibinaba ni Benedict ang hawak na kupitan na siyang nakapagpahinto sa iba pang sasabihin ni Samuel. After all these years, hindi ko pa rin matanggap ang ginawa niya sa akin. Sinabi niya sa matigas na tinig kung paano niya sinabi na tapos na sa amin ng lahat, na nagkabalikan na raw sila ng dati niyang boyfriend na siyang tunay niyang minamahal at hindi ako. Kulang na lang madurog ang kupita sa kamao ni Benedict. Halos maglabasan ng mga litid niya sa leeg dahil sa pagkakatagis ng mga bagang. Hindi na rin tinuturing ni Benedict na iba si Samuel. Maaga itong naulilat ang bunso nitong kapatid na babae. Kinupkup at pinag-aral ng mga to na mag-asawang Lorenzo. Pinalaki na parang tunay na ring mga anak. Hindi nagkakalayo ang edad ni Samuel kay Benedict. Hindi naging hadlang ang katayuan nila sa buhay upang hindi sila maging magkaibigan. Si Samuel lang siyang nangangasiwa sa Isla Lorenzo. Sa tuwing wala doon si Benedict, ito rin ang personal na nagpapatakbo ng pribadong shopper ng Isla Lorenzo. Kung ganun, bakit pinili mo pang pakasalan siya? Muling tanong ni Samuel. Her damn excuse was inadmissible. She never gave me a chance na magtanong o makapagsalita man lang. But this time, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakuha ang maganda niyang paliwanag. Ang gwapo mukha ni Benedict ay kakikitaan ng labis na puot na halos makapagpadilim sa anyo nito. Ilang sandali pa ininom nito muli ang laman ng kupita. Napailing na lang si Samuel sa nakikita sa kaibigan. Nakikita nitong talim sa mga mata ng binata. Ang ipinagtataka lang nito'y kung bakit nakikita rin niya ang ganun ding damdamin sa magandang mukha ni Divina. Kaninang sinundo nitong dalaga at inahatid kay Lorenzo Villa. Naroon pa rin si Divina sa terasa, nakatunghay sa karagatan, sa kalangitan na malapit na magdilim. Muntik na siyang mapalundag mula sa kanyang likuran, nakarinig siya ng pagtikim. Kasabay nun ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Marahan siyang bumaling paharap, pigil ang hininga. Hindi sapat ang sabihing pinalamigan siya ng buong katawan na mapagsinong lalaking kaharap. Si Benedict, nagtataglay pa rin ito ng otoridad na anyo, ang matiim na pagtitig ng abuhin nitong mga mata. Taglay pa rin itong kakaibang charm. Very handsome and sexy. She felt antipathy towards him. Pero bakit sa kabila pa rin noon ay minadarama siyang kakaiba para dito? No, imposible. Inihanda na niyang kanyang sarili sa muli nilang pagkikita. At hindi kasaling anumang damdamin na nadarama niya para dito ngayon. Bakit nais niya itong lapitan, yakapin at muling madamang init ng mga halik nito? Labis na tinutulan niya ni Divina, pilit na sinasabing wala na siyang damdamin para sa lalaking yun. Ngunit sa isang bahagi ng puso niya ang pagtanggap sa isiping yon. Nainip ka ba sa paghihintay sa akin? Mahinang tanong ni Benedict, ngunit hindi may kakailang diin ng binitawang salita na siya namang lihim na nakapagpataas ng kilay ng dalaga. I'm bored to death, pero hindi dahil sa paghihintay sa'yo. Matari na sagot niya. Naguguluhan siya sa pinapakitang reaksyon ni Benedict. Sa mga mata nitong animoy naglalabas ng apoy habang matalim na nakatitik sa kanya na para bang may nais na iparating. How are you? Did you miss me? Pinagmasdan ni Benedict ang dalaga mula ulo hanggang paa. Heavens, there was only one woman he missed so badly. At ngayon iabot kamay na lang niya. Nais niya itong hawakan, ang muling maikulong sa kanyang mga bisig. Pakiramdam ni Benedict hindi na niya kakayanin pang muli itong mawala sa kanya. What was there to be missed? Hindi ka naman naging ganong kahalaga sa akin tulad ng inaakala mo. Nilangkapan niyo ni Divina ng kaunting iritasyon, but none of what she said was true. Nagimbal siya, napakabilis ng pangyayari. Kanina lamang inapakalayo ng kanilang agwat ni Benedict, subalit ngayon ay halos magdikit ng kanilang mga katawan.
Mariin itong hawak ang magkabila niyang braso. What a crucial decision. But if you think you can escape from me, that easy, you're wrong. Dead wrong. Nagbabagang mga mata nitong nakatitig sa dalaga. Don't play games dahil alam na alam mo kung anong punot dulo ng lahat ng ito, Benedict Montero Lorenzo. Makahulog ang sabi niya. Sadya niyang diniinan ng pagkakasabi sa pangalan nito. Hindi siya makagalaw dahil natatakot siyang mahulog. Nakatalikod siya sa mababang balustre ng terasa. Anumang sandali kung nanaisin ni Benedict ay maaari siya nitong ihulog mula sa kanilang kinatatayuan. Naramdaman ni Divina ang bahagyang pagluwag ng pagkakahawak nito. Nakita rin niyang paglambot ng anyo ng binata, ngunit saglit lang iyon. Bakit mo ako iniwan? Ganun lang ba kadali sa iyong lahat? I don't know what you're doing this at kung anong gusto mong palabasin, but fine. Sasagutin kong tanong mo. Nakailanman hindi kita nagawang mahalin dahil I don't believe you. Putol nito sa iba pang sasabihin ni Divina. I want to know the truth. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Natigilan si Divina. Ano ang gusto nitong palabasin na wala itong alam sa kung anong tunay niyang dahilan sa pakikipaghiwalay dito? Totoo, she never intended for him to know. Pero hindi nangangahulugan na wala itong nalalaman. Cut it out, Benedict. Where's that sensible man? Huwag ka na magkunwari na wala kang alam dahil hindi ako maniniwala. Sinabi niya yun sa nakakabagot na paraan. Nang araw na nakita niya si Benedict at si Monina sa hardin, yun din ang araw na nakipaghiwalay siya sa binata. Wala siyang sinabi o pinahalata man lang tungkol sa kanya nasaksihan. Sinikap niya magpakahinahon habang humahabi ng isang kasinungalingan para lamang makipaghiwalay mula dito. Naniwala si Benedict na ang tangi lang niyang dahilan ay hindi to kailanman minahal, na nagkabalikan na sila ng dati niyang nobyong si Mike. Tanging kay Monina lang niya sinabi ang tungkol sa kanyang nakita at narinig, bagamat hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag, hanggang sa tuluyan na nga siyang lumayo.